Hello guys, what's up and welcome back to our YouTube channel. So for today's video nga po, share natin sa inyo yung nalaman natin. Ito nga po yung mga several foods or 3 foods na dapat nating iwasan para hindi tayo magkaroon ng acne. Ito, sabi nga dito sa ni-research natin, there are several foods that are commonly believed to potentially trigger acne or pimples in some individuals nga daw. Ayan, while the relationship between diet and acne is not fully understood and can vary from person to person, of course, katulad ng mga gamot or whatsoever, iba-iba rin talaga reaction ng katawan natin. Pero ganun pa man, sabi nga dito, here are some 3 foods that are often associated with causing pimples. So, syempre, maaari makatulong sa inyo to. So, number 1 ayun na nga. So number 1, ito na nga po yung inihintay nyo. Bilisan na natin. So number 1, mag-comment, mag-like, and mag-subscribe ka na nga po at hit mo na po yung notification bell. Huy! Nagganon. So number 1, ayan, dairy products. Sabi nga dito, dairy products, particularly nga daw po ay milk, have been linked to acne breakouts in some individuals nga po. Ayun, the association is thought to be related to the hormones and growth factors present in dairy products that may contribute to increased sebum production and clogged pores, leading to acne nga daw po. So yun nga yung maaaring nangyayari pagka kumakain tayo or nag-i-intake tayo ng mga dairy products. Intake talaga, no? Pero yun na nga, yung isang produkto na kailangan po nating i-avoid, lalo na kung ang reaction nga po ng mukha mo, ayan, kung nagtataka ka bakit ginagawa mo naman lahat pero nagbe-breakout ka pa rin, maaaring tanggalin mo yung dairy products, tignan mo kung magiging reaction ng katawan mo. Maaaring yun yung nagkakos nga po ng breakouts mo. So number 2, ayan, is yung high glycemic foods. Ano nga ba yung high glycemic foods? Ayan, ayon nga dito, foods with a high glycemic index such as sugary snacks, white bread, and processed foods can cause spikes in blood sugar levels nga daw. Sabi pa dito, these spikes may trigger hormonal fluctuations that can contribute to inflammation and acne development. Ayun, so alam niyo na, high glycemic foods. Tandaan niyo yun, ha. Number 1 is dairy product, number 2 is high glycemic food. And number 3 naman ay ito nga pong fatty fried foods. Fatty and fried foods. Excuse me, medyo nakakatilala muna ako. Ayan, sabi nga dito, yung number 3, yung fatty and fried foods. Consuming a diet high in unhealthy fats such as saturated and trans fat found in fried foods, fast food, and processed snacks may promote inflammation in the body. Inflammation can exacerbate acne by increasing sebum production and clogged pores. Ayun, so alam niyo na, yun yung tatlo. Sabi pa dito, it's important to note that the relationship between diet and acne is complex nga daw and can vary from person to person. While these foods are commonly associated with acne breakouts, individual responses to food can differ. Maintaining a balanced diet, staying hydrated, and practicing good skincare habits are essential for overall skin health. If you have concerns about how your diet may be affecting your skin, consulting with a dermatologist or healthcare provider is recommended. And of course, hindi lang naman yan yung mga pwede mag-cause ng breakouts natin. Meron pa mga hormonal imbalance and all. So, kung gusto nyo makasigurado, pwede rin kayo magpa-check up sa mga dermatologist nyo. Pero yung mga binigay natin na tatlo na yun nga yung maaari nga pong nagiging sanhe kung bakit tayo nagkakaroon ng breakouts. So, tingnan nyo, try nyo rin na i-avoid yung mga yon para naman hindi masyado magkaroon ng breakout yung mukha natin. Pero kung patuloy pa rin na nagkakaroon ng breakout kahit na iniiwasan nyo na yung mga ganung mga klaseng pagkain, magpakonsulta tayo sa doktor. Pero syempre, kailangan talaga meron tayong guide palagi ng mga espesyalista. Ayun. And sabi nga nila, yung skincare naman, mas maaga kang magsimulang mag-skincare, much better, kasi mas maganda nga po yung magiging resulta niya habang tumatanda ka and hindi ka mabilis
ayan, tatanda. So yun lang, maraming salamat. God bless. Ingat po kayo pala. Pasensya na, nangangatila lamunan ko kaya medyo hindi ako masyadong komportable habang sa salita. Pero sana nagustuhan nyo tong vlog nga po natin. Mag-comment, mag-like, and mag-subscribe na nga po kayo. Hit na po yung notification bell para ma-updated po kayo sa lahat ng ating mga videos and mga videos pa na gagawin. So yun lang, maraming salamat. God bless. Ingat po kayo palagi. Thank you.